Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po. Gusto ko lang pong i-share ang aking experience. Nangyari to noong grade 5 ako. College na po ako ngayon. Tandang-tanda ko po yung pangyayari na to kasi sa classmate ko ito nangyari sa school namin. Way back 2016 po, may classmate ako na Ina na lang po ang itawag natin sa kanya. Since ito po ang kanyang second name at 3 naman ang pangalan niya. Namatay po yung papa niya noon. Papa's girl po itong si Ina, kaya sobrang sakit noon para sa kanya. 1 week siyang absent noon para sa lamay at libing ng tatay niya. One day, pumasok na ulit siya, pero tahimik lang siya noon. Tanghali yon, mga 1 p.m. TLE ang subject namin. At tandang-tanda ko ang araw na to. Sa may unahan siya nakaupo, sa tapat mismo ng blackboard. Unang row. Ako naman, nasa pinakalikod. Nakayuko lang siya noon at parang natutulog. Tapos, bigla na lang siyang umiyak. Na hindi namin alam kung bakit. Kaya naman tinawag namin yung advisor namin noon. Since wala yung TLE teacher namin. Tinanong siya ng teacher namin kung anong problema niya. Ang sabi niya lang, nakikita niya raw po yung papa niya. Tinanong ni teacher kung nasaan. Itinuro niya na nasa tabi daw ng teacher namin. Kaya naman nangilabot si teacher at tumakbo ito palabas ng room. Ang lakas ng iyak ng classmate namin noon. Pinapatigil siya noon ng pinsan niya, which is kaklase din namin. Tapos bigla siyang nagsalita. At ang sabi niya, may kabayo o tikbalang sa room namin. Nasa likod daw niya. Nagtawanan pa nga kami nun kasi yung classmate namin na babae yung nasa likod ng upuan niya. Kaya ang akala namin siya yung tinutukoy ni Ina. Pero iba pala yung nakikita niya. Siya lang yung nakakaramdam at nakakakita nun. Since bukas po pala yung third eye niya. Marami siyang kinukwento sa amin na experience niya tungkol sa mga nakikita niya. Alam niya raw kung may multo o kung may something sa paligid. Kasi nga, nararamdaman niya raw yun. Isang tanghali, magkakwentuhan kami nun. Bigla niyang sinabi na may duwende daw sa ilalim ng lamesa. Weird din kasi school year lang to nangyari. May dala silang book. May pinsan kasi siya na grade 6 noon. Dala nila yung book na yon. At sa libro na yon, nakasulat daw yung kapalaran mo. Kaya naman na-curious kami. Kaya naman isa-isa naming tinignan yung kapalaran namin. At ang nakakagulat, tugmang-tugma ang mangyayari sa buhay ng isa naming classmate sa nakalagay doon sa libro. Magpapakasal daw sa bagong asawa yung mama niya. At totoo po yun. Dahil planado na daw na magpapakasal sa bagong asawa yung mama ng classmate namin sa fiesta ng barangay sa amin. At magkakaanak sila. So lalo akong na-curious sa akin. Binasa ko yung sa akin. At tumatak sa akin yung nabasa ko magpasa hanggang ngayon. Iniisip ko pa rin na kung posible ba yung nakasulat sa libro na mangyari sa akin. Pero hindi ko na lang po isi-share dito. Another story naman po. Sa grade 4 student sa amin, bukas din yung third eye niya. Tanghali nun, nag-CR daw silang 3 magkakaklase. Sabay-sabay silang pumasok ng CR.
Pero yung may third eye, nahuling lumabas. Nagtaka yung mga classmate niya kasi ang tagal niyang lumabas. Binuksan nila yung pinto, tapos nakita nila na nakatulala yung batang may third eye. Umiiyak siya nun, kaya naman inakay pa nila ito palabas. Umiiyak siya nun na nagkwento. Sabi niya, meron daw white lady doon sa harap ng pinto ng cubicle kung nasaan siya. Kaya daw hindi siya makalabas ng pinto. Kasi nakaharang ito't nakatitig sa kanya. Sobra yung iyak niya nun. Kaya nanghingi ng rosaryo yung teacher sa amin para ipasuot doon sa bata. Matapos daw yon, palagi niya nang suot yung rosaryo na yon. Eto lang po ang mga kwento ko. Just random stories. Sana po mabasa. Salamat. Magandang gabi, Boss Kira. Matagal na po akong nakikinig sa mga stories mo. Kasi fan na fan po talaga ako ng mga horror stories. At palagi ko itong pinakikinggan kapag may ginagawa ako o kapag nasa biyahe. Sana po mapili niyo yung story ko. So, eto na nga po. Nangyari ito around 2020. Basta kakastart lang po ng pandemic nito. Grade 7 po ako nun. At dahil pandemic nga po, walang pasok. Kaya naman ang saya-saya ko. Puro puyat ang ginagawa ko noon, kakanood ng mga drama, TikTok videos, at pagbabasa ng mga kung ano-anong story sa Wattpad. Pero nung magsimula na yung online class, grade 8 ako noon, biglang nagbago yung gawi ko. Yung unang sked kasi namin ay 7 to 4. Kaya sobrang nakakapagod talaga kahit online class lang yun. Kasi nga, kailangan palaging open yung camera at talagang masakit sa mata. Pero kahit ganun, hindi pa rin natigil yung pagpupuyat ko. Na dumating na sa point na kapag wala akong klase or free time, dahil na nga rin sa puyat, o minsan hindi ako nakakatulog sa gabi, sa tanghali ako nakakatulog. Minsan kahit ongoing yung klase, tinutulugan ko pa rin. Paulit-ulit na ganoon hanggang sa kalagitnaan na ng taon, mga bandang 10 or 11 ng umaga yon. Nakatulog ako habang may klase. Tapos mga ilang minuto, parang bigla akong naalimpungatan. Tapos pakiramdam ko, hindi ako makahinga. At hindi ko rin maigalaw yung buo kong katawan. Na para bang may pumipigil sa akin na makagalaw. Mata lang ang naigagalaw ko nun. Tapos, eto yung weird. May naririnig akong bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi. Sobrang hina lang na parang nakadikit na talaga yung bibig niya sa tenga ko. Na tipong nararamdaman ko rin yung hininga nito. Malakas yung salita niya pero pabulong. Pero hindi ko maintindihan kasi parang ang labo na para ba itong galit. Takot na takot ako nun kasi first time lang na mangyari sa akin yon. Tumagal din yon ng mga ilang minuto. Tuloy-tuloy yun. Wala naman akong nakikita. Pero sobrang nakakatakot sa pakiramdam. Kaya naman pumikit na lang ako sa buong oras na nangyayari sa akin yun. Hanggang sa tumigil na yung mga pagbulong. Tapos yun, dun na ako nakakilos at napadilat. Sa sobrang takot ko nga, naiyak na lang ako. Dahil nga first time na mangyari sa akin yun. Dahil dun, pinilit kong wag na lang matulog ulit. Kasi
natatakot talaga ako na baka maulit na naman yon. Pero sa mga sumunod na araw ay nangyari pa rin ito. Natatakot ako kasi paulit-ulit na talagang nangyayari yon sa tuwing natutulog ako. Hanggang sa dumating sa point na hindi ko na talaga kinayanan. Halos araw-araw na siyang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko, mababaliw na ako nun. Dahil sa mga nangyayari na yon, ay naapektuhan na ang mental health ko. Pati na rin yung ugali ko. Mabilis akong nagagalit. Palagi akong iritable. Siguro dahil na rin nga sa wala akong matinong tulog. Ang una kong sinabihan noon ay yung kaibigan ko. Kasi hindi ko na kayang sarilinin. Ang sabi niya, nung nag-search daw siya, nakita niya na baka sleep paralysis daw yung nangyayari sa akin. Na baka daw stress lang ako, pagod o di kaya sa posisyon ko bago matulog. Sinabihan niya ako na wag na muna daw akong gumawa ng mga bagay na nakaka-stress sa akin. O kaya ibahin ko raw yung posisyon ko sa pagtulog. Dumaan ang ilang araw. Ganun pa din ang nangyayari. Sa tuwing matutulog ako, bigla-bigla na lang akong mapapadilat. Tapos yun na naman yung pakiramdam na hindi ako makahinga. Na para bang may nakadagan sa akin. May mga boses pa rin akong naririnig. At yun yung part kung saan talagang natatakot ako. Malakas pa rin siya na pabulong, na parang galit. Pero hindi ko pa rin siya naiintindihan. Tumatagal yon ng ilang minuto. Takot na takot pa rin ako nun. Kahit na araw-araw na itong nangyayari sa akin. Tapos bigla akong makakaramdam na parang may yumayakap sa akin ng mahigpit. Tapos pakiramdam ko, may katabi ako na parang hinihimas niya ako. Ang pangit at nakakatakot sa pakiramdam. Kasi ramdam kong mahaba yung mga kuko nito at yun yung ipinanghahaplos niya sa buo kong katawan. Hindi naman siya malala na tipong magkakamarka yung haplos niya. Basta parang ihinahagod niya lang yun sa buo kong katawan. Damang-dama ko nun yung matutulis niyang kuko. Basta, ang hirap explain pero ganun siya. Yun na yung time na sinabi ko na talaga sa parents ko. Kasi hindi ko na talaga kinakaya. Kasi sa gabi, kahit wala naman akong katabing matulog, bigla ko na lang siyang mararamdaman kapag binabangungot na ako. Sinabihan lang nila ako na mag-pray bago matulog. O di kaya, kapag nangyayari na yon, mag-pray lang din ako. Sinabi ko din yon sa kaklose kong pinsan na mas matanda sa akin. Ang sabi niya, ang gawin ko daw kapag nangyayari na yon, ay ibukas sara ko daw yung mga palad ko para magising din ako agad. At ganoon nga ang ginawa ko. Pero parang mas lalo lang tumagal yung bangungot. Ang hirap ipaliwanag, pero parang halos buong pandemic na ganon yung nangyayari sa akin. Pero nung tumagal naman, parang nabawasan na. Kasi nung una, nung mga ilang weeks pa lang nung kaka-grade 8 ko, tuloy-tuloy talaga. As in araw-araw. Nung nag-grade 9 na ako, medyo umayos na yung sleep schedule ko. At medyo inayos ko na din yung mga ginagawa ko sa buhay. Kaya kapag babangungutin ako, hindi na katulad noon na tuloy-tuloy talaga. Dumating din sa point na nasanay na lang din ako bigla sa ganon. Pero kung mangyayari man na tuloy-tuloy ulit, feel ko doon na talaga ako mababaliw. Kapag binabangungot ulit ako, nararamdaman ko sa private parts ko na parang may humahawak din. Basta nakakatakot talaga. Hindi komportable sa pakiramdam.
nakakaiyak na lang. Dumating na nga sa point na alam ko na kapag mangyayari sa akin yun, bigla na lang akong aantukin yan. Tapos mapapapikit ako. At pagdilat ko, ganun na yung nangyayari. Nandoon na ako sa ganoong state. Hanggang sa natutunan ko na lang din kung papaano akong makakaalis sa ganoong sitwasyon. Medyo mahirap pero nagagawa ko rin naman. Last year, grade 11, nangyari ulit siya. Hindi na naman ako makahinga at makagalaw ng maayos. Hindi rin ako makapagsalita. Ganon ulit. May humahawak na naman sa akin. Sobrang nakakatakot. Ramdam ko na parang may pumupulupot sa leeg ko. Para akong sinasakal. Mahigpit yung pagkakapulupot. Para bang gusto na ako nitong patayin. Natakot ako noon kasi sa sobrang daming beses ko nang naranasan yun, yun yung unang beses na may sumakal sa akin. Tapos parang nauulit yung nangyari sa akin nung grade 8 ako. Pero hindi naman siya ganun kadalas na tipong araw-araw. Hanggang ngayon na grade 12 na ako, nangyayari pa rin to paminsan-minsan. Kahit na nasanay na ako, natatakot pa rin ako. Nakikita ko sa ibang mga nababasa ko na may mga nakikita daw silang itim na figura na tao o kahit anong nakakatakot daw. Pero sa case ko, never ko pa namang na-experience yon sa lahat ng bangungot na nangyari sa akin. At sana hindi talaga umabot sa ganong punto kasi baka mabaliw na talaga ako. Ngayon, hindi ko alam kung sleep paralysis ba yon o kung ano pang mas malala. Basta ang alam ko lang, kapag nangyayari sa akin yon, kahit masasabi kong sanay na ako, natatakot pa rin talaga ako. Yun lang po, boss. Sana mapili ito. Matutuwa talaga ako kapag napasama ito sa stories mo. Thank you in advance. Pakiayos na lang po if medyo magulo. Hi Kira. Pandemic noong magsimula akong makinig sa'yo. At ngayon, nag-decide ako na mag-share ng spooky story na naibahagi sa akin ng kaibigan ko. Grade 7 kami noon nang ma-experience nila ito ng isa pa naming friend. Anyway, just call me Luna. May event sa school noon at busy ang dalawang kaibigan ko sa pag-aayos ng recycled dress para sa competition. Naiwan silang dalawa sa room namin sa second floor kasi may kailangan pa silang tapusin. Bandang 6 PM nun. Yung room na lang namin ang naka-on ng ilaw sa buong second floor. Si Pauline, na isang friend ko, biglang naiihi. Kaya niyaya niya si Jessica na sumama sa CR. Paglabas nila ng room, napansin ni Pauline ang isang lalaki sa katabing classroom namin. Nakatalikod ito, nakatayo malapit sa blackboard. Kasi yung room na yon, Kira, yung mga pinto ay parang may mga window sa gitna. Kaya makikita mo talaga kung may tao sa loob. Akala nila normal lang yon dahil malapit na ang competition, kaya busy rin yung ibang students. Habang nagsi-CR sila at naguhugas na ng kamay, nag-notify ang phone ni Pauline. May missed call daw galing kay Jessica, kahit na magkasama naman sila. Tinanong yun ni Pauline kay Jessica. Ang sagot nito,
Anong tumatawag? Kasama mo ko. Nasa classroom ang phone ko. Sagot ni Jessica. Kaya naman binaliwala na lang nila ito. Pagbalik sa room, nagulat sila dahil tumatawag ulit kay Pauline si Jessica. Habang yung phone ni Jessica ay nasa armchair, ay tumatawag ito kay Pauline. 2 beses pa raw itong nangyari, kaya naman kinilabutan na silang dalawa. Dali-dali na nilang inayos yung gamit at tumakbo na papunta sa hagdan. Pagdating nila doon, nasa lubong nila ang janitor at tinanong kung may ibang section pa ang hindi pa umuuwi. Sagot ng janitor, kayo na lang ang hinihintay ko kasi maglilinis pa ako ng room ninyo. Kayo na lang din ang room na may ilaw. Doon nila na-realize na silang dalawa na lang pala ang naiwan doon sa second floor. At napapaisip kung sino yung nakita nila sa katabing room. Hello Sir Kira, kumusta po? Dati ko pa po talagang gustong magpadala ng kwento. Nakakalimutan ko lang talaga. Kaya ngayong off ko, isinulat ko na agad. Sana makita po ninyo at mabasa. Simulan ko na po. Nangyari po ito noong college ako. Hindi ko maalala kung kailan, pero first year college lang ako noon. Nung mga panahon na yon, para akong nakawala sa hawla. Sobrang stricto kasi ng parents ko. Bahay-eskwela lang talaga ako noon. At noon ngang mag-college ako, feel ko yung freedom ko. Kaya madalas, sinusulit ko talaga ang oras kapag nasa labas ako. Madalas kaming gumagala at kumakain sa kung saan-saan ng mga kaklase ko. May papasok na bagyo noon dito sa Pilipinas. At isa nga sa mga matatamaan talaga ay ang Region 3. Bale nung umaga, nasa school na kami at bigla na lang kinatyo ng tanghali dahil nag-announce daw yung 2 dam na magpapakawala ng tubig. Actually, late ko nang nalaman yung dahilan kung bakit kinat yung klase. Kasi ang sabi lang ng isang classmate namin, umuwi na daw kami. Sinabi niya yung dahilan, pero nagmamadali siya kaya hindi na namin naintindihan. Nung mga panahon din po na yon, may ginagawa kaming project. Libre namang gumamit ng computer sa school, kaya doon na namin ginawa. 4 kaming babae noon, at nasa computer room lang talaga kami. Hindi namin namalayan yung oras, pero ang alam namin, umuulan pa nga sa labas. Sa isip ko pa nga nun, kahit pa makatapos na kami, ay magpapatila pa talaga kami ng konti kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Paglabas namin, nagulat na lang kami na lagpas tao na pala ang baha sa baba. Nandoon yung guard at yung 2 lalaking estudyante. Pare-parehas kaming nagkagulatan nang magkatinginan kami. Nagulat sila kasi bakit daw nandoon pa kami? Ang sabi lang namin, kanina pa kaming nasa computer room lang. At hindi naman namin alam na babahain pala ang school. Tinanong pa kami kung wala bang nagsabi sa amin na umuwi na. Dahil siguradong matatrap ang mga maiiwan. Nagdahilan yung isang kasama ko. May nagsabi naman nga sa amin na uwian na. Pero hindi sinabi sa amin ang dahilan. Akala namin, hindi lang pumasok yung susunod na prof kaya ganon. Napaupo na lang kami noon sa pinakataas ng hagdan. Maya-maya, nakarinig kami ng mga tawanan sa itaas. Nadinig naming lahat yon. Medyo nainis pa nga yung guard. Bumubulong-bulong pa kasi nung dumaan siya sa amin. Umakyat siya noon para tignan kung ilan pang mga estudyante ang naiwan sa taas.
Kalmado lang naman kami doon dahil nga wala na din naman kaming magagawa. Pero sa totoo lang, natatakot ako noon. Malaki kasi masyado yung building ng school namin at sobrang dilim na sa taas. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Bukod doon, patuloy pa din yung pagtaas ng tubig. Nasira na rin yung scroll up ng entrance ng building. Pagtingin ko sa taas, yung guard parang nagmamadaling bumaba. Mukha siyang nakakita ng multo. Tinawag niya kaming lahat. Doon daw muna kami sa isang kwarto sa taas. Pagpasok namin, nag-lock siya agad ng pinto. Saka kami pinagsabihan. Huwag kayong mag-iingay ha. Kung ano man ang maririnig natin sa labas, huwag na lang nating papansinin. Pare-pareho kaming natakot sa sinabi ni Kuya at saka naupo sa isang sulok. Nag-uusap-usap kaming apat doon sa cellphone. Yun bang magta-type tapos pasa-pasa para mabasa naming lahat. Pare-pareho kaming kinakabahan kay Kuyang Guard. Kasi bakit siya biglang nag-lock ng pinto? Pare-pareho kami nang iniisip nun na baka may gawin si Kuya na hindi maganda. Tapos nandoon na naman yung mga tawanan sa labas. Pagtingin namin kay Kuyang Guard, nakalagay yung mga daliri niya sa labi niya na para bang sinasabihan kami na huwag kaming mag-iingay. So kami, nakikiramdam lang. Maya-maya pa, may kumakatok naman sa pinto ng room kung nasaan kami. Sakto din nun na namatay ang mga ilaw. Doon kami mas kinabahan. At doon na rin kami mas nagkaroon ng idea sa kung ano talagang meron dun sa labas. Sunod-sunod yung katok sa kwarto kung nasaan kami. Wala namang nagsasalita, pero maingay na sa labas. Yung dalawa pang estudyanteng lalaki, nakatayo lang at parang nakaabang doon sa pinto. Halata din na kinakabahan sila. Meron po kaming recording sa cellphone noong gabing yon. Pero dahil mga sinaunang cellphone pa yon, sira na din yung file. Kinabukasan, paglabas namin sa room, ang daming upuan na nakakalat sa hallway. Umuwi na din kami agad noon nung umagang yon. Lusong kami sa baha at naglakad ng halos 2 hanggang 3 kilometro para lang makauwi sa kanya-kanyang bahay. Nung mag-back to normal na ang lahat, biniro kami ni Kuya Guard. Siguro daw blessing yung matrap kaming 6 na mga estudyante kasi baka daw mabaliw siya kung siya lang ang mag-isang naiwan nung gabi na yon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sinubukan kong hanapin yung recording namin nung gabing yon. Dahil nasa akin pa hanggang ngayon yung mga lumang USB na ginamit ko nung estudyante pa ako. Pero unfortunately, sa 3 USB, isa na lang yung gumagana at wala doon yung file. Hanggang dito na lang po talaga. Sana mapansin. Salamat po. God bless and more power. Ako po si Yuan, isa sa mga tagapakinig ninyo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na magpasa hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Isa itong kwento na talagang tumatak sa akin at sana magustuhan ninyo. Naging hobby ko na nga po pala ang pakikinig sa inyo kasi hilig ko talagang makinig ng mga nakakatakot na kwento.
nangyari ito noong ako'y nasa high school pa. Sa panahon kung kailan madalas akong mapuyat dahil na rin sa mga proyekto at pagsusulit. Isang gabi nung matapos kong gawin yung isang mahabang report, napansin kong sobrang bigat na ng mga mata ko. Agad na akong humiga nun sa kama at ipinikit na nga ang mga mata. Umasa akong makakatulog agad ako nun. Pero sa halip na payapang pagtulog, nagsimula ang pinaka nakakatakot na karanasan ko. Sa panaginip ko, nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa kama. Eksaktong katulad ng aking kasalukuyang posisyon. Pero ang kakaiba, pakiramdam ko gising ako. Na para bang nasa pagitan ako ng tulog at gising. Biglang bumigat ang katawan ko at hindi ako makagalaw. Gusto kong bumangon noon pero kahit anong pilit ko, walang nangyayari. Para ba akong nakadikit sa higaan? Nang susubukan kong tumayo, bumabalik ako na parang hinahatak ako sa kama. Pero nung pangalawang subok ko, hindi ko na magawang tumayo. Habang nakahiga, napansin kong may isang anino sa sulok ng aking silid. Unti-unti itong lumalapit sa akin. Dahan-dahan na tila ako ang pakay nito. Hindi ko maaninag ang mukha ng anino. Pero ramdam ko ang malamig na hangin at ang mabigat na presensya nito. Parang may kung anong madilim na enerhiya ang lumulunod sa akin. At nararamdaman kong unti-unti akong kinakapos ng hininga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong. Pero walang lumalabas na tunog sa bibig ko. Ang mga mata ko lamang ang naigagalaw ko nung mga panahon na yon. Pinagmamasdan ko lang ang anino na papalapit ng papalapit. At nung malapit na ito sa akin, nakita ko ang dalawa nitong mapupulang mga mata na parabang nagliliyab pa sa kadiliman. Tila nangungusap ang mga mata nito. Nagsasabing hindi na ako makakalabas sa sitwasyon na yun. Sa gitna ng takot at paninikip ng dibdib ko, isang malakas na sigaw ang aking pinakawalan. At doon ako nagising. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis at ang bilis ng tibok ng puso ko. Ganun pa rin ang paligid ko. Pareho pa rin naman. Pero alam kong kakaiba yung naranasan ko. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kaklase ko yung nangyari sa akin. Sabi niya, mukhang nakaranas daw ako ng sleep paralysis. Isang kondisyon kung saan ang katawan natin ay tila naiipit sa pagitan ng pagtulog at paggising. Ngunit kahit na ipaliwanag na ito sa akin, hindi pa rin nawala sa isip ko yung mukha nung anino na yon at yung mapupula nitong mga mata. Hindi po yon ang huling pagkakataon na naranasan ko ang ganong klaseng panaginip. Sa mga sumunod na linggo, ay paulit-ulit na bumabalik ang anino sa aking mga panaginip. Palagi siyang nasa paligid ng aking kama. Nagmamasid. Minsan ay naramdaman ko pa ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Kahit gising na ako noon. Napagtanto ko noon na hindi na lang simpleng panaginip yon. Pakiramdam ko ay may masamang presensya ang sumusubaybay sa akin. Naghihintay lang ng pagkakataon. Simula nun, palagi na akong nagdarasal bago ako matulog. Umaasang hindi na babalik ang anino sa aking panaginip. Ngunit minsan, kapag natutulog ako ng mag-isa, parang nararamdaman ko pa rin ang bigat ng presensya nito.
at ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat na tila bumabalot sa aking katawan. Sa totoo lang, medyo kinikilabutan ako habang ginagawa ko ito. At saka patulog pa lang din ako nito. Sana po ay mapili ang kwento ko na to. Maraming salamat po sa oras, Sir Kira. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.